time is our asset. Because we cannot take a player who is already ready-made as a player. Karamihan ng mga players na nakukuha namin, hindi karamihan, siguro 100%. No? We have to develop them to suit our system. Hindi ka mukha ng iba, pagka nakita mo, uy, magaling na yan, pwede na yan, kunin na natin yan. 2 linggo lang yan, magpa-practice sa atin. Okay na siya kasi develop na siya. Hindi namin nagagawa yun. So we have to invest in time. And we have to invest in player development. Wala kaming luxury ng ibang teams na pahihinugin lang natin yan. Tapos puntiryahin na natin yan. Pwede na sa atin yan. We do not have that. So, kumbaga, pag nakuha namin yung player, kailangan mong, kung buto yun, tatanim mo, fertilize mo yung lupa, didiligan mo, habang umuusbong, tinitrim mo. No? Fertilizer mo ulit, diligan mo ulit. Pagka medyo kumukurba, didiretso mo. Tapos pag nagbunga, dun mo pa lang makukuha yung bunga. Parang may bago kang term, coach eh. Parang wala kang incubator. Parang nabanggit mo rin yung reason. Tama yun, no? So, we have to grow the baby ourselves. No? We do not have the luxury of incubators. So, but we accept that. That's a reality. No? Kaya nga gumagawa ng remedyo eh. No? Pero it does not mean you cannot call it out. No? Kasi may rules eh. Yes, coach. Di ba? May rules. So ang ano lang namin is everybody should be following the rules. Napakasimpleng prinsipyo. No, napakasimpleng prinsipyo nun na instead na kinukurba-kurba natin, binibend natin yung rules, ba't hindi na lang natin diretsuhin, di ba? Lahat na lang tayo sumunod. Mahirap ba i-balancing, coach? Balancing na gusto mo may magbago sa liga or sa kalakaran or patakaran. Pero on one end, you have to follow kung ano lang yung nangyari. Yun nga yung sinasabi ko na there are realities na you cannot do anything about. That's why you just have to be stoic about it. If you cannot do anything about it, it is not your problem. But there are things you can do. One thing is to keep calling it out. Kung tama siya, tama siya. Kung tatahimik ka at wala nang papansin dun sa isang mali, magiging normal siya. Gusto ba natin ang mali ang maging normal? Di ba? So, you just have to keep calling it out kasi yun lang pwede mong gawin. Di ba? Yun lang pwede mong gawin. But at the same time, while you call it out, you struggle to work within your rules na sinasabi mo. Kung hindi sila sumusunod, ikaw sumunod ka. Diba? Wala kang may ibang magagawa eh. So, and at the same time, gusto mo pa rin na sa puso mo na sana kung meron talagang justice, di ba? Dapat ma-reward yung sumusunod. Di ba? Justice yun eh, di ba? Hindi dapat nare-reward yung hindi sumusunod. That is the concept of justice. Yes, coach. Di ba? Yun, coach, na on a similar note na parang you're in an independent team na but you've also tried na nasa sister team, di ba? Na sa NLEX ka dati. So how tough was it to sister team? Siguro nung time na yun, were you more tongue-tied or tight-lipped when it comes to more sensitive matters Actually, compared to now? in fairness,
no, in fairness to my bosses doon sa NLEX, yung intention nila maganda eh. Intention nila malinis eh. But there will always be constraints. No? May mga constraints talaga. Anywhere you go. Ako naintindihan ko yun eh. No? Kaya ang ano mo naman doon is, if you want to stay there, then you work within those constraints. Pag hindi ka na makatrabaho doon sa constraints na yon, pwede kang umalis. Di ba? So, ganun lang kasimple yon. Tanggapin mo na merong ganitong constraints or merong ganitong mga limitasyon doon sa pwede mong magawa. Kasi pinasok mo na yan. Eh. Pero darating ang oras na sabihin mo rin na parang mahirap na talaga na ilimit mo sarili mo doon sa ganong limitasyon. No? Then you opt out. Paglabas mo naman, hindi naman ibig sabihin doon sa pinuntahan mo, walang limitasyon. Meron pa rin. No? Kaya lang, mas acceptable sa'yo yung mga ganong limitasyon. So, lahat naman yun choice lang. Eh, no? Lahat naman yun pipiliin mo lang kung saan ang pwede mong itolerate.